Ano na nangyari sa Constitution natin? Sabi ko nga, Prof, ang dami nang nilabag sa ating Constitution. Marami. Oo, marami na. So, mamamayang Pilipino, dapat po, talagang na natin to, ipagsigawan natin to. Dapat to, ipaglaban po natin dahil... Strategy ng mga to, dadagdagan namin ng sweldo para tahimik kayo lahat. But you know what? Hindi lahat ng Pilipino mababayaran. Karamihan ng Pilipino hindi nababayaran. May lawfare na ngayon ang nangyayari. Ang tawag doon, lawfare na yung kunwari, yung batas ang ginagamit mo para ngayon iharas mo ang taong bayan, ang ordinaryong mamamayan. In this case, nakita mo nga ano ang basehan ng pulis para dahil lang sila pulis? Dahil utos ng presidente? Ganun na ba yun? Ganun ka-powerful ang Estado versus the citizens? Ano na nangyari sa Constitution natin? Sabi ko nga, Prof, ang dami nang nilabag sa ating Constitution. Marami. Oo, marami na. Yung Bill of Rights natin pa lang, doon pa lang sa Bill of Rights. So yung betrayal of public trust, nandyan na yan. Diba yung culpable violation of the Constitution, nandyan na yan. All of this dapat erase na nga ito. Hindi lang ng mga abogado, but tayo mismong mamamayang Pilipino. Dapat po, talagang na natin to, ipagsigawan natin to. Dapat to, ipaglaban po natin dahil ngayon kay OJC, bukas sino? Tama. Yun ang tanong dyan. Mark, Yes. ang kutob din namin, no, sequestration, katulad ng ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., yung pagnanakaw, no, pagkuha ng hindi naman kanila, kasi nag-freeze na sila ng assets ng na for some ridiculous reason, unprecedented, again, walang jurisprudence yung ginawa dito sa case ng pag-ano. So, in the end, ang nakikita namin dito, hindi na ito tungkol sa pag-aresto kay Pastor. Hindi na talaga, malayong-malayo na yon. Sobrang palusot na lang talaga yun. Halatang halata na, di ba? So, ang nakikita namin dito na posible is to sequester the properties, no? And they're going to start because and these are not the properties of Pastor. Yes. Bakit dinadamay ang Yes. kingdom na pinaghirapan nila yan, yung kinikwento kanina ni was it Almar, I'm not so sure, yung pakonti-konti yung pag-build. Yes. Correct ng po. mga Almar, oo. Pinaghirapan, wala silang ninakaw, hindi katulad ng mga politikong magnanakaw na nakaka-build ng 1 billion na bahay sa Forbes Park. Hindi ganun yung KOJC, patsa-patsa, di ba? Dahil pinaghirapan, honest sweat, nagbebenta ng ganito, na on their own, sari-sarili, di ba? So, yan ang pwedeng mangyari sa Pilipino, yung mga pinaghirapan ninyo, na ipinundar ninyo, kung yan ay pwedeng kunin niya ng Estado. No? Pinapakita na nila sa atin ngayon, kaya namin gawin ito. Sususukan ko lang yung sinasabi ni Mark, sabi nga ni Mark, may constitution. At sinabi din kanina yan, actually ni Lorraine, no? Ang presidente, one of the basic responsibility, fundamental responsibility ng presidente ng Pilipinas is to uphold the Constitution. Correct. But what is BBM doing at the moment is he's trashing the Constitution. Totoo yan eh. Kasi sinasabi nga kanina ni Mark, ang dami-dami dami na ng violation na kung titignan mo sa Constitution, parang basic fundamental rights natin bilang Pilipino, wala na eh. Nako-compromise na talaga eh. So ang tanong ko, ano ba ang ginagawa niya? Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang responsibility niya at ang fundamental responsibility niya? Isa ito eh. You uphold the Constitution. It means yung lahat ng nandun, especially the fundamental rights of the Filipinos, i-uphold mo yan kasi yun ang yung sinumpaan. Pero what you're doing is trashing. You're trashing the Constitution. If that's the case, then what is the recourse of the Filipino people? Anong recourse natin kung mismo ang Constitution ng bansa natin ay hindi nire-respeto? Yun yung tanong ko sa mga Pilipino. Anong gagawin natin? Hahayaan ba natin na tuloy-tuloy ito? Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo? Kasi ang problema ng ibang Pilipino,
they look at this as KOJC. Sinasabi ko nga sila, kahit sa mga kaibigan ko, hindi ito KOJC lamang. Microcosm lang ang KOJC. If you really look at the whole country, unti-unting nagkakaroon ng parang ano siya parang nagsasanga-sanga na yung mga nangyayari sa KOJC sa iba't ibang personality. At makikita mo, lahat ng karamihan ng critics, especially the very prominent like Sara Duterte, even Harry Roque, even tayo, lahat. Parang lahat tinatry nilang character assassinate. Yun naman talaga. Character assassination is a violation of the fundamental rights of a person. Kaya nga nakakaloka eh. Yes. May I interrupt a little bit ha? Yung pag-violate ng mga karapatan natin. For instance, with the PhilHealth, yung sa yun. patients natin personal content, pero ginagalaw nila, di ba? At ang dinig namin yung susunod ay PDIC na, insurance naman, di ba? So, ginalaw na sis. Ginalaw na nabasa ko. Natin, di ba? So, ang ibig sabihin, talagang yung mga karapatan natin, kinukuha na talaga. Di ba? Oo. Yung PDIC sis, ginalaw. Kasi ganito ang ginagawa nila ha. Kasi nabasa ko yung isang report. Sabi nila, hindi naman daw maapektuhan ang insurance at the same time yung ang PhilHealth. Ang ginawa nila, i-realign nila para ipadagdag sweldo daw sa mga government official. Kasi itong si BBM, nag-promise siya na dadagdagan ng sweldo ng mga government official, mga government employees sa executive level. I don't know about the legislative and judiciary. Kasi nga, pinirmahan niya yung policy na magdadagdag ng sweldo. Magdadagdag ng sweldo kung wala kang budget for that. So ngayon, para lang hindi magalit yung mga empleyado ng gobyerno, kukuha sila dun sa mga ehensya na may tinatawag ko ng savings. So isa sa mga nakita nila, dalawa, yung PDIC at saka yung PhilHealth. I-realign nila, tapos hindi natin din alam kung anong mangyayari sa iba pa. Kasi malaking pera yan eh. So sabi ko, bakit sila natatakot na mag-react ang government employees? Precisely because hindi lahat ng nasa gobyerno isoswalo lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Many of them are already disgruntled. Many of them can see sa lahat ng mga nangyayari hindi maganda. Hindi lang makaimik dahil bakit? Siyempre, natatakot sila mawalan ng trabaho or natatakot sila para sa pamilya nila. So ito namang strategy ng mga to, dadagdagan namin ng sweldo para tahimik kayo lahat. But you know what? Hindi lahat ng Pilipino mababayaran. Karamihan ng Pilipino hindi nababayaran. Yun yung dapat nilang intindihan. Hindi lahat ng tao pwede mong isubo ang pera. Kasi may mga tao na at the end of the day, gumagana pa rin ang konsensya. Pero ito yung mga strategy nila, pantawid. Itong mga, ang tawag dito, yung ayuda. Pang ano yan yung pang, okay, andito yung ayuda, tahimik ka na. O i-increase ko yung mo, wag ka nang magsalita. May ganun strategy din sis, na nangyayari. Sabi ko, akala ba nila, magagawa nila ito forever? No. Because ang tanong, saan ka kukuha pag naubos na yung kinuha mo from PhilHealth na binalik mo sa National Treasury? Tapos ang ekonomiya ng Pilipinas, imbis na tumaas, imbis na magkaroon ng mga bagong investment na foreign FDI, wala. Do you really think you can sustain this? Yun ang tanong Pero ang tanong din, ang mahirap lang dito, ang backlash kasi niyan, is ang ekonomiya ng Pilipinas, babagsak. Pag bumagsak, ang unang kawawa dyan, ang ordinaryong Pilipino. Kasi yung mga yan, mayayaman yan Kapag bumagsak ang ekonomiya, lilipad lang yan kung saan-saan. At kaya din nila, may sarili, mayayaman yan may mga pera yan na galing din naman sa kaban ng bayan. So yun yung at the end of the day, analyze mo man ito lahat, ang pinakakawawa dito, ordinaryo at regular na mga Pilipino tulad natin, na nagbabanat ng buto para makakain ng 3 times a day at masustentuhan natin ang ating mga pamilya, na wala tayong ninanakaw sa gobyerno, nagbabayad ka ng buwis monthly from your own sweat and blood. Pero ang tanong, nasaan ang buwis na yan? Saan napupunta? Tulad ng sa KOJC na yan. Mga police, do they really understand na ang nagbabayad at nagpapasweldo sa kanila mga Pilipino? At lahat ng membro ng KOJC, lalo ilang milyon yan, nagbabayad yan ng buwis Nagpapasweldo sa kanila? Hindi ba nila naiintindihan yun? My God!